Magandang hapon mga ka-farmers. Ako po si Queenie Mazerna from MSA AgriSolution at nandito po kami ngayon sa Zondi Game Farm sa La Union. Kasama ko po ngayon si Dr. Camilo Polinga, ang consultant ng Zondi Game Farm. Ang Zondi Game Farm po ay isa sa mga loyal client ng MSA AgriSolution ng mga bakuna para po sa kanilang mga alagang manok. Doc, good afternoon po. Doc, gaano po kalaki ang impact ng mga sakit sa isang manukan? Malaki ang impact ng mga sakit sa isang manukan in terms of losses. So, number one, syempre, pwedeng malugi yung farm kasi syempre kung may sakit, pwedeng mag-cause yan ng mortality or pwedeng magkaroon ng delay sa, let's say, delay sa paglaki, no? So, syempre, mag-i-incur ng loss yun. And then, syempre, pag may challenge, may disease challenge sa farm, so, mayroong medication. So, yun, syempre, additional na expenses yun. So, in terms of yung economic impact ng disease, malaki talaga yung impact ng sakit sa isang farm. Dok, ano po ba yung mga kalimitan na nakikita natin ng mga sakit na tumatama po sa isang game farm? Usually, ang mga common na sakit na tumatama sa isang game farm, usually yung mga sipon, yung mga pisik, halak, yung tinatawag na bulutong, and then may mga bulate, yung mga parasitic na cause ng sakit. And then meron ding yung mga nagdadiarrhea, ang cause either protozoa or pwedeng virus din yung cause. So yun yung mga common na sakit na na-encounter sa isang game farm. Dok, paano po ba malalaman kung ang isang sakit ay dulot ng bacterial, virus, or parasitic? Usually, ang mga sakit kasi ay merong kanya-kanya na clinical signs. Merong iba na pathognomonic yung sign niya, ibig sabihin, yung sign na yun specific for a certain disease. Usually kasi ang mga sakit dito multifactorial na siya. Ibig sabihin, ang unang cause niyan is viral, tapos pag umina yung immune system ng manok, so magiging prone siya sa secondary bacterial infection. Pwede siyang ma-diagnose talaga usually sa laboratory test. Pag naman parasitic yung cause or protozoal, usually tinitignan dyan fecal matter, kung anong itsura. And then, pwede rin mag-conduct ng mga flotation test para makita kung may mga parasitic larva na present dun sa ipot ng manok. So, yun yung mga ilang test na pwede natin gawin para ma-identify talaga kung ano yung specific na cause ng sakit. Dok, ano po ba yung mga paraan para po makaiwas po sa mga sakit ang mga manok? Madami namang paraan para makaiwas sa sakit. Dito sa Zondi Farm, unang-una na dyan is protocol for biosecurity ng farm. So, kung makita nyo kanina, pagpasok nyo, merong nag-spray sa sasakyan, tapos may foot dip din na syempre dapat may lamang appropriate na disinfectant. So, yun yung first step. Isa pa dyan, syempre, ang pinaka-common is yung pag-maintain ng kalinisan. So, kung makikita nyo, malinis, yung mga basura dapat nasa basurahan para yung mga daga o kung ano pa man na hayop na pwedeng maging carrier ng sakit, syempre hindi siya lumapit dito. Next, maganda na vaccination program. Napakalaking bagay na maganda and pinag-aralan yung vaccination program. So, syempre kung ano yung mga sakit na na-encounter dun sa locality, dapat kasama dun sa gagawin mong programs. Biosecurity, yung management sa farm, and vaccination. Pagka maganda yung program mo sa tatlong yan, more or less naman ma-prevent naman yung pagkakaroon ng sakit sa mga alaga. Dok, in terms po sa biosecurity, paano nyo po ito pinapatupad at paano nyo din po ito minomonitor? Very strict yung biosecurity dito sa farm kasi nga dito sa baba kasi may broiler dyan. Pagpasok, merong designated na personnel dun sa gate. So, bago pumasok, lahat ng sasakyan dito, talagang ini-sprayhan yung sasakyan. Dito naman sa broiler farm, kung sino yung tao na in charge dun sa isang building, dun lang siya. Hindi siya pwedeng palipat-lipat. And then, bago ka pumasok, maliligo ka, magbibihis. Yung sa pagmamonitor, may logbook ka. And then, yung timpla ng disinfectant, sine-check din yon. Pinapalitan regularly. Para ma-ensure mo na tama yung timpla ng disinfectant. Yes po. So, yun. Lessen lang yung human traffic. Hindi natin may iwasan na pupunta sila sa sabungan, di ba? Kasi may laban.
So pagdating mo sa sabungan, ang daming mga manok doon, hindi mo na alam kung saan galing farm. Pagbalik nila dito, disinfect yung mga gamit, ligo, palit, para hindi nila madala kung may mga potential man na sakit na pwedeng makuha. Doc, nabanggit niyo po kanina regarding po sa dalawang sakit, NCD or yung Yes. Newcastle disease at saka avian flu. Paano po ito maiiwasan, Doc? Yung sa Newcastle disease, so meron tayong mga vaccines. Effective naman basta maibigay siya at a proper age. For avian flu, hindi ko sure kung i-introduce na sa Philippines, pero alam ko may mga countries na nagbabakuna for avian flu. Pero like dito sa farm, talagang strict yung biosecurity. Less yung human traffic. Tapos kung merong reported cases ng avian flu sa isang lugar, as much as possible, hindi kami tumatanggap ng mga equipment, may mga feeds no na manggagaling dun sa lugar na yun para makaiwas sa avian flu. Doc, gaano po ba kahalaga ang pagbabakuna? Based sa experience sa mga nahawakan ko na farm, para sa akin, essential na siya para ma-maintain yung health ng mga alaga mo. Para sa akin, napakahalaga no, na may bakuna yung mga alaga mo. Kasi, kumbaga, mas secure, tapos mas panatag ka na protektado sila laban dun sa mga sakit. No? Pag tinamaan yung alaga mo kasi mas malaki yung loss kung magbakuna ka, 'di ba? Mas cost effective siya. Protektado pa yung mga alaga mo. Doc, tungkol naman po sa antibiotic resistance, paano po ito maiiwasan? Magandang tanong 'yan, no. Actually, ang dami ng reported cases dahil kasi yan sa yung rampant na paggamit ng antibiotics, no. Yung iba diyan hindi tinatapos yung treatment regimen. So, dito sa farm, kung ano yung recommended na duration, so dapat tapusin mo yon. Minsan kasi may sakit yung manok. Pagbigay mo ng antibiotic, after 2 days, magaling na. Yung iba tinitigil na eh. So dapat tapusin mo yung recommended na duration. And then, pwede ka rin mag-try na mag-start ka muna dun sa sabihin na natin pinakamahina. Tapos observe mo, if makita mo na parang hindi nag-i-improve, then pwede kang magpalit mas mataas na antibiotics. Kadalasan kasi ang ginagawang practice, dumidiretso dun sa mataas na, para nga naman kami gumaling agad, no? So gagaling naman yung manok, yun nga lang, syempre the next time na tamaan siya, so ano ka na naman ng ibang antibiotic na naman, no? Mas So, mataas po. oo. Doc, paano po ba ang tamang pamamahala ng mga litter at beddings para po makaiwas po sa respiratory disease? Dito sa Zondi Game Farm, no, usually gumagamit ng bedding dun sa brooder during yung brooding, no, yung paglalagay ng mga bagong pisa, lilipat sila sa brooder house. Usually ang ginagamit na litter material doon ay rice hull. Ang common, dapat regular yung pagpapalit. Yung iba kasi ang practice, pinapatungan lang, hindi nila pinapalitan, hindi nila tinatanggal yung mga luma. Ang danger doon, mag-accumulate yung ipot. Once na yung mga sisiw mo, nag-start na kaykayin, no? Mahuhukay nila yung part na moist, no? Napakataas ng ammonia. So, yun yung danger doon. Kaya sila nagiging susceptible sa respiratory diseases kasi nai-inhale nila. So, humihina yung respiratory system nila. So, ang isang dyan is, palitan talaga siya ng talagang fresh. And then, yung nagamit na bedding, pwede naman yun na ibaon. So, pwedeng maging fertilizer. Doc, last question na po. Ano po ba yung mga payo mo po sa ating mga farmers or breeders para po magkaroon po ng healthy farm? Unahin na natin dyan, ang pinakamadali at pinakamura na way, no, para mapanatiling healthy yung farm is yung kalinisan. Opo. Kasi yun, wala kang kailangan bilhin, wala kang kailangan orderin. Basta yung mga tao mo lang is may malasakit sila sa farm, no? So, yun yung pinakamura kasi walang gastos doon. Dapat lang talaga masipag sa may malasakit. And then next is, yun nga, biosecurity. Dapat strict yung pag-i-implement nyo, no? And dapat din yung gagamitin na disinfectant, appropriate siya. Hindi naman pwedeng sabihin na natin meron kang spray na na ginagamit, meron kang foot bath, pero mali naman yung timpla, no? So hindi rin siya magiging effective. So dapat yon minomonitor din talaga yon, pati yung timpla.
And then lastly is yun nga, yung pagbibigay ng bakuna. Pagdating sa bakuna, basta dapat tama yung bakuna at saka tama yung timing, no? Hindi pwede na unahan ka ng sakit. So dapat tama yung timing kung kailan mo ibibigay, dapat healthy yung animal na bibigyan mo. And then yung sinasabi ko nga na cold chain management, dapat ma-practice yon from the supplier hanggang sa farm. Even hanggang dun sa pag-prepare and pag-administer ng bakuna. Opo. Ibig sabihin, example, kung nabuksan na yung bakuna, dapat maximum siguro niyan 1 hour, no? 2 hours, dapat magamit na siya. Ubos po. Oo, hindi pwede yung bubuksan mo, gagamitin, i-ref muna, tapos gagamitin na naman. Sa akin, tama yung timing, tama yung age, and then yung cold chain management. Yun, dapat pinapractice ng supplier and even nung mga nasa farm. Yun. Tsaka dapat tama din yung route, no? Yung paano mo siya i-administer. Dapat tama. Doc Camilo, maraming salamat po. At sa ating mga ka-farmers na nanonood, nawa po ay marami po kayo natutunan na impormasyon from Doc Camilo, ang Game Fowl Consultant ng Zondi Game Farm.